Oh, I have a solution for the stairs. Dali lang ha. Hindi mo nang tanggalin. Ito. Yung susi. Kalimutan ko tanggalin. Ano? Ayun. Pinamitan ko siya ng velcro. Magsabi ng dulo. Ito. Tsaka ito. Tapos, ito yung sa handbag ko. Dahil ako'y mahilalit yung tuhod ko. Pag binababa at inaakit ko sa stairs ko. Ginawa ko ng paraan. Huwag bibigay yung velcro. Pero, kailangan ko siyang hawakan. Ito. Pag bumigay yung velcro, hawak ko pa rin siya. Pero, at least, hindi na ako masyado mahihirapan sa hagdanan. Pero so far, okay naman. Hirap, parang ko siya kasama yung sa may bandang gulong. Kasi pag dito ko siya sa arm mismo nilagay, masisira yung velcro ng bag. So, kung nakikita nyo, parang ko siya sa ilalim ng scooter. Hindi ko sinama yung wire, baka mapigtas. Ayan o, tatanggalin ko ha. Asan ba? May pinakadulo niya. Ayan. Ito. Ayan. Nakita mo ito, hindi kasama yung wire ha. Doon din sa kabila may wire, hindi ko rin sinama. So may niraparan ko lang siya sa may orange part na to. Yan, dito sa ilalim. Nilusot ko sa may wire, sa pagitan ng orange metal na to. Saka sa wire. Ayan. Tapos, may binago ako. Konti. I-unlock ko lang ito. May unlock. Wala, ayaw na. Yan ang mahirap dito. Tanggalin yung lock. Kailangan siya may handle pa. Yung parang hook para doon maangat mo yung lock. Yung wala eh. Susundutin ko pa. Ito. Ayun. Ayan. Nag-snap na. So, ngayon tatanggalin ko na yung strap sa may bandang arm. Ito siya. Velcro. Ang dami ko nakikitang may gumagamit nito. Ayan. Nasaan na yung malaki? Ito. Para sakop niya yung buong katawan ng ano. Ayan. Para sakop niya yung buong katawan. So, pang heavy duty na yung binili ko. Ayan. Sakop niya. Lahat.
Tibay. Timbakal stainless steel. Tapos, puti na lang. Stainless steel din yung nakuha kong strap ng bag ko. Ang una lang bumigay, ito. Yung cushion or cushion na unti-unti lang natatastas. So, ngayon, ito yung mga ko. Pasensya na kung makita niyo yung konting kalat dito sa bahay. Tinanggal ko yung display. Kinabit ko rito sa unahan. Ayan. Kasi hindi kasya. Dito ko lalagay, bumubunggo pa rin yung phone case holder. So, nilagay ko rito yung display. Pag yung phone naman ang nilagay ko dito sa may bar extender, hindi siya nagpa-flat na katulad nito. So, at least, pagka ganito yung okay lang. May space dito. Ayan. Napipindot ko pa naman. Tapos, yung pagkaka-display niya rito, yung mga wire, nakapaloob dito para medyo malinis tingnan. Kasi last time ang kalat puro wire dito, wire doon. So ayan, at least nakatago. Diba? Tapos ito yung number 3, 4, 5. Off. Yung max output nito 25,000 lumen. Pero hindi siya nagtatagal ng 1 minuto. Siguro ilagay ko lang sa level 3 na output. At yun, tumatagal ng 3 oras. Siguro nasa mga 1800 lumens. Pero lakas pa rin yan. Ang kalat ng bahay. Yan yung niya, output niya. Ito ko itatapat medyo malinis. Siguro nasa 800 lumens siguro yan. 900, 1800, 1100. Tapos, ano pa ba? 9,000 nata. Ayun. And then, kung gusto ng 25,000 lumen, double click mo. Liwanag. Nag-warning na. Ayan. So, yun lang muna yung update. Ito, papalitan ko to. Nakabili ako sa Amazon.ca ng vinyl. Tapos yung dala-dala ko na to araw-araw, mga tools. Ayan. Naging patungan. Yung pangbomba ko, kailangan natin hawakan, baka biglang bumukas na yung malaglag. Pasensya na. Ito. Na-receive ko kahapon. Ayan. Natin. May pagpipilian ka. Nilagay ko siya sa bike. Tapos, scroll down mo. Ayan o. Sa bola.
pwede mong palitan yung setting ng PSI. Ayan. See? Or pwede mong pataasin. Tapos doon ako sa bike. Binombahan ko yung bike ng anak ko so nakalagay sa 40. Pero yung ito, tinignan ko yung mga numbers na nakalagay sa gulong, nakalagay 50. So dagdagan natin ng 10 pa. Ayan. Umuwawakan para mag-set. Ngayon, pas may button, connect mo yung yung hose niya. Tapos, medyo malakas. Ayan na. Yan ginawa ko kahapon. Tapos may flashlight pa to. Ayan na. Oh. Lakas-lakas din. Pang lang, pang emergency. Ayan. Red warning light. Strobe off. Yun lang. Walang masyadong Tapos pwede mo siyang i-charge. Ito sa pag-i-charge mo sa kotse. Yung konting siwang hindi pulido yung pagkakagawa. Tsaka walang takip. Baka mabasa. Kaya pag uulan, itatago ito. So, pwede mo i-charge yung phone. Pwede, siguro pwede mo rin i-charge dito yung Dali, checkin natin. Subukan natin i-charge sa phone charger ko. Patayin muna natin. Ayan. Oh, nagcha-charge. Ayan. Fast charging. Wow, ang bilis That's nice. Nagcha-charge siya. Kasi binigay lang sa akin ng cable maigsi na USB-C cable. So, that's about it. Pagka siguro kukuha ako ng isa pang mount para sa camera. Tsaka camera, syempre. Wala pa akong camera. Yun lang for now. Tapos, baka kumapa ka ng ilaw. Tinanggal ko yung RBG na LED cable kasi sumabit na putol. So, ang ginawa ko, tinanggal ko. Ang iniwan ko na lang yun, yung orange na yan. Puti siya, binalutan ko na lang ng tape. So, pag, hindi pala nakasaksak. Ayan. Maliwanag siya sa gabi. Ayan. See? Maliwanag siya sa gabi. Kitang-kita mo yung apakan mo dito. Kitang-kita sa gabi. I-road test ko sana sa gabi, kagabi. Kaya lang biglang umulan. Hindi na natuloy. Kasi yun lang muna. May hinihintay pa akong isang LED. Yun ang ikakabit ko. Yung LED na napatid yung wire, pinutol ko yun. Nilagay ko sa bike ng anak ko. Yun lang muna. Hindi ko i-connect yung ilaw na orderin ko sa battery, baka masira. Katulad ng mga
pinopost ng mga kolokoy sa kakiring G2 Max group. Yung mga Russian na gusto nilang update para bumilis, pero nag-e-end up nasisira. Ako, pagka i-update ko na siguro to, pagka maglalagay ka ng ilaw, bili ka ng battery. Ilaw talaga yun. Kaya tulad niya yung ilaw ko, nakakonect sa battery. Yung speaker, may sariling battery yan, so hindi ko na kailangan problemahin. Ano rin siya, velcro. Hindi ko pwedeng i-mount ng maging permanente yung speaker. Kasi kailangan ko rin siyang i-charge. Ayan. O, sige yun lang. Bye.